Ilang araw na lang at magbabalik basketball court na naman ang ating manok na si Kai Sotto para sa isang tune-up game bago ang Emperor's Cup. Nagkakandara pa na ang mga Japan B-League teams kung papaano nila makounter ang Twin Towers ng Alphas na sina Kai Sotto at Tim Suarez. At Klay Thompson, handa na sa kanyang bagong team sa NBA. Habang patuloy pa rin ang issue between Rudy Gobert at Shaquille O'Neal at pati si Pat Bev kumampi na kay Rudy Gobert. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Nagkakandara pa na ngayon ang mga Japan B-League teams dahil alam nila kung gaano kahirap hintuin ang pananalasa ng Twin Towers ng Alphas na sina Kai Sotto at Tim Suarez. It is expected na maghahasik ng lakas at galing sina Kai at Tim at walang makakapigil sa kanilang dalawa once makukuha na ng Alphas ang tamang timpla sa kanilang team chemistry. Dahil in terms of talent, ay napakahirap talagang bantayan ang mga napakatangkad na frontcourt ng Alphas. For one, Kai Sotto is a ledge at 7'3" player na napaka-skilled at grabe pa ang potential. At ngayong si Kai na ang magiging main man ng Alphas, ay siguradong lalabas na ang kanyang galing by playing 30 minutes per game. Playing time lang kasi ang kulang ni Kai sa kanyang mga previous teams at ito ngayon ang kanyang nakukuha sa kanyang bagong team. At ito rin ang nakikita nating pinakamalaking break ni Kai na mas malaki pa siguro sa kanyang paglalaro sa gilas. With the Alphas, ay pwedeng patunayan ni Kai na kaya niyang magiging main man ng team. Pwede rin niyang i-dominate ang buong liga and aim for most valuable player na the championship. At kung magagawa ito ni Kai, ay siguradong magkakandara pa na rin ang mga NBA teams sa paghahabol sa kanyang services. Kung makukuha ni Kai ang MVP award sa Japan B-League at makakuha ng championship, ay ito na siguro ang kanyang pinakamalaking achievement na makapag-convince sa NBA na kukunin siya at bibigyan siya ng isang guaranteed NBA contract next season. at balitang NBA naman. Klay Thompson, missing puzzle ng Dallas Mavericks. Itong off-season, nag-upgrade ang Dallas Mavericks ng kanilang roster na nakarating hanggang NBA Finals. Maingay ang pagdating ni Klay Thompson sa Dallas. Napunan agad ng Dallas Mavericks ang pagkawala ni starter Derrick Jones Jr. Nakuha rin ni Coach Jason Kidd si Naji Marshall, isang two-way wing player na siguradong magdi-deliver din, at sina veteran guards Quentin Grimes at Spencer Dinwiddie. Nakapag-bonding na si Klay Thompson sa kanyang bagong teammates sa voluntary team minicamp sa Los Angeles. Binigyan pa niya ang mga kakampen ng boat ride at dinala sa Catalina. I am excited. It's a whole new chapter of my career that has the potential to be really special. Bida na sabi ni Klay Thompson kay Grant Upset ng Dallas Hoop Journal. The team was so close last year, 3 wins away from a championship. So I know we have the ingredients for success. Dagdag pa ni Klay. Iniwan ni Klay Thompson ang splash brother na si Steph Curry sa Golden State Warriors para kumampi kina Luka Doncic at Kyrie Irving.
Talo ang Dallas Mavericks sa Boston Celtics sa 5 laro nitong 2023-24 NBA Finals. At bukod sa kanyang 4 na championship rings, bit-bit ni Klay Thompson ang kanyang world-class catch-and-shoot game sa Dallas na siguradong magdudulot ng malaking tulong sa opensa ng Dallas Mavericks. Ang kanyang kakayahan na mag-spot up at pumukol mula sa labas ay magbibigay ng maraming espasyo kina Luka Doncic at Kyrie Irving na madalas humihila ng atensyon ng depensa. At dahil sa presence ni Klay Thompson, mas luluwag ang depensa ng kalaban na magbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga dribble drive at pick and roll plays ni na Luka Doncic at Kyrie Irving. Hindi lang siya ang magiging isang floor spacer, kundi magiging isa ring leader na may championship experience na tiyak na makakatulong sa Mavericks sa kanilang paghahabol ng mas malalim na playoff run. At maaga siyang dumayo sa Dallas at nakisali pa sa Dirk Nowitzki Foundation Tennis Classic Charity Fundraiser. Habang si Rudy Gobert, kakampi si Patrick Beverley versus Shaquille O'Neal. Ano kaya ang meron kay Rudy Gobert? At ayaw siya tantanan ni Shaquille O'Neal. Dati pang tinawag ni Shaq ang Minnesota Timberwolves center na worst player in the NBA. Hindi anya tama na bigyan ang Frenchman ng napakalaking kontrata, gayong wala namang dinubuga. It's sad to see someone who has accomplished as much as you did at Shaq in both sports and business still be triggered by another man's finances and accomplishments. Malumay na sagot ni Rudy Gobert sa social media. I get the entertainment part, but unlike others, you don't need that to stay relevant. Dagdag pa ni Rudy Gobert. Nag-cool off ng ilang araw ang isyo, pero bumuelta muli itong si Shaquille O'Neal sa The Audience Podcast ni na Adonis Haslem at Mike Miller nitong Martes. First of all, I'm not triggered by your finances or your accomplishments. Bato pa ni Shaquille O'Neal. If you're talking about your accomplishments, of those little trophies you got, that's not enough when you're making $250 million, young man. Dagdag pa na sabi ni Shaq. At nakahanap naman ng kakampi, itong si Rudy Gobert kay Patrick Beverley, ang dating teammate ng 4-time Defensive Player of the Year sa Minnesota Timberwolves. In Rudy's eyes, and in his team's eyes, he is the best defensive player in the world. And that's the truth. When it comes to rim protection and shot blocking, he is historically one of the greats. Sabi pa ni Beverly sa The Pat Bev Podcast with Ron.